Inamin ni Pangulong Bongbong Marcos na masama ang loob niya at nababahala sa mga pahayag ni Chinese Ambassador Wang Jilian issue ng West Philippine Sea. Hindi lamang ang Pangulo ang masama ang loob kay Wang, kundi maging ang ilang mambabatas dahil sa kabiguan nitong tumulong para mapawi ang tensyon sa pagitan ng Pilipinas at China, habang may ilang sektor ang humimok sa gobyerno na ideklara ang Chinese envoy bilang persona non grata. Magandang umaga po, si Anthony Tabern. Sa inyo ang 2x2 araw na ito na morning teacher. Pamumudmod ang DepEd na 18,000 pesos teachers ngayon. Ano na ngayong kumbatsero yun, tinatawag na ATM. Oo, kumbatsero. Ligoy-ligoy na politika ngayon ay nagugat sa kayong kung mga tumanggap na ng 13th month pay dyan, saan kayo mamimili? Mga night market ngayon kumbatsero, mamili ng daytime. Una, napaka-traffic. Palawa, napakainit. Kahit na umulan-ulan pa ng konti kahapon, napakainit ng panahon. Mga night, dito yung mayor ng Divisoria. Rito na siya, kausapin na natin. Si Mayor Hani Lacuna ng Maynila. Magandang mo. Hapon nakita ko, namimigay kayo ng bigas do sa mga traffic enforcer, yung mga national government employee, mga pulis at iba pa. Katakot-takot ang mga tinatanggap na mga salapi. City Hall ng Maynila, ang mga city employees. Ano po bang mga matatanggap nila o natanggap na nila? Pahabol na hindi mo na inaasahan. Tama-tama ang pinag-uusapan namin kanina, yung mga pamimili. Kumusta po ba dyan sa yung Divisoria night market? Palagay ko, hindi lang night market, pati yung Divisoria mismo, kahit daytime, ubod ng dami. Mayor, ano? Kumusta po ba yung volume ng tao? Ano napansin ninyo? Nabanggit niyo yung police, saka yung mga traffic enforcer. Ano po ba ang report sa inyo ng Manila Police District? Marami po ang naitalang mga kaso ng leave yung mga mayor. Baka meron po kayong sa mga babayan nating namimili. Batsero Hindi kaya sa mall. Gusto, Divisoria talaga. Sa makakita, makakabili ka ng panregalo. Mahalagang 25 pesos na ng mga laruan na pambata. Kadami mong mabibili sa Divisoria. Sana ay magawa ng paraan. Ang importante dyan, huwag yung nagpaparada kung saan-saan. Sobrang kailangan ng mga traffic enforcers na mga masisipag. Mayor, maraming salamat. Magandang umaga po. Si Mayor Hani, naku, nalimutan ko pala itanong. Minsan nadaan ako ng alanganing oras dyan. Yung mga bandang alas 4 kumbatsero. Siguro kaalis lang ng mga gulay. Klaseng dapat dyan. Muna natin, Achi, ayan, Mr. Jalam Tang. Oy, Ambassador Harry Angping. Maganda. 6:19 ng umaga. ACS Balita. Araw ngayon ng Martes, December 19, 2023. Ito na ang ulo ng ating ACS Balita. 1,000 pesos na bonus sa mga guro. Ipamumudmud na ngayon ng DepEd. Tagle na biktima rin ng identity theft ng umaga, Luzon, Visayas at Mindanao. Good morning, Philippines. Hello, world. Kung yung mga tagapagbalita mo naman si Anthony Tabern. At ito tanggap na ng 700,000 guro sa mga pampublikong paaralan. Kanilang 18,000 pesos na service recognition incentive mula ngayong araw. Memorandum ng DepEd, tatanggap din ng one-time SRI ang iba pang empleyado ng kagawaran alinsunod sa kautusan ng Pangulong Bongbong Marcos. Yan naman ng DepEd ang hiling ng mga guro na sa malalayong lugar na maging exempted cash-only mode ng distribusyon ng incentive. Tatandaan na nung isang taon tumanggap ang mga empleyado ng DepEd ng 15,000 pesos na SRI. Biktima na rin ng identity theft si Luis Antonio Cardinal Tagle. Kanyang sermon sa simbang gabi ng Filipino community sa St. Peter's Basilica sa Rome. Pinang kardinal na ilang beses nang ninakaw ang kanyang pagkakakilanlan o identity. Gamitan niya ang kanyang pangalan lalo sa social media upang makapaglako. Sinasabi natin matagal na yung mga kilalang tao o yung mga celebrity, Cardinal Tagle, ginagamit ng mga scammer platform ng Facebook. Pumapayag, ibig sabihin tayo nagreklamo sa kanila magaling saan. Pero kumbatsero, yung mga nagrereklamo katunyin yung pong pinadala yung barley wala naman pong laman order sa gano'n dahil sa pinapayagan ng Facebook. Bakit pumapayag ang DICT? Baka nga takot-takot na daan libo na mga kababayan nating naloloko niya. Kaya yung SIM registration kumbatsero na akala natin ay andyan pa rin, sabihin ng mga niloloko lang yata tayo ng gobyerno Sabi mo, wala na mga scammers na yan Dumami pa sa Facebook. Hindi ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang operasyon ng BF City Terminal sa Barangay Kalumpang. Bang ni Teodoro ay kasunod ng pagsabog ng truck na may kargang paputok sa terminal ng bus. Gamitan niya ang kanyang pangalan lalo sa social media upang makapaglako. Sinasabi natin matagal na yung mga kilalang tao o yung mga celebrity, Cardinal Tagle, ginagamit
ng mga scammer platform ng Facebook. Pumapayag, ibig sabihin, tayo nagreklamo sa kanila magaling saan. Pero kung batyero, yung mga nagrereklamo, katunying yung pong pinadala yung barley, wala naman pong laman. Order sa gano'n. Dahil sa pinapayagan ng Facebook, bakit pumapayag ang DICT? Baka nga takot-takot na daan libo na mga kababayan nating naloloko niya. Kaya yung SIM registration, kung batyero, na akala natin ay andyan pa rin. Sabihin ng mga kain, niloloko lang yata tayo ng gobyerno Sabi mo, wala na yung mga scammers na yan Dumami pa sa Facebook. Hindi ni Marikina City Mayor Marcy Teodoro ang operasyon ng BF City Terminal sa Barangay Kalumpang. Bang ni Teodoro ay kasunod ng pagsabog ng truck na may kargang paputok sa terminal ng bus. Nasawi ng 2, ikinasugot ng 5 iba pa habang 3 sasakyan ang nadama. Daw palang pangako nung biyahe ng Pangulo nung Febrero, nagkatotoo na yung mga pledges daw po ng mga Japanese investor. Daang bilyong piso na ang pumasok na namin sa inyo kung gaano nakalaki Pilipinas at gaano karaming trabaho na ang nalikha ng mga investments na ito. Yan at iba pa sa pagbabalik na 32 in the morning. Today is Laundry Day, Friday, all you need is Pride washing machine detergent. Kaya pala mula noon hanggang ngayon, alas 6:39 na ang oras ngayon. Sa atin pong mga good news pa. Ito, good news kumbatsero. Ilang po napakong pangako ang investment pledges ng mga Japanese investor. Pangulong Bongbong Marcos nang bumisita ito sa Japan noong Pebrero. Mula sa mahigit 700 bilyong pisong kabuang halaga ng investment pledges mula sa Japan, pumasok na daw kumbatsero ang 169.7 billion pesos. 69 billion na daw po ang nailabas na kapital mula sa investment pledges ay may katumbas din 9,700 na mga bagong trabaho para sa mga Pilipino. Ang karagdagan pa dahil ang pangako ng mga Japanese investors, ang kabuang pledges nila ay lilikha ng 40,000 plus na dagdag na trabaho para sa mga Pilipino. Pangulo kahapon kumbatsero, meron daw dagdag na pledges ang mga Japanese investors. Pangako kayo ng pangako.